Maliban na lang ang tao ay born again, hindi niya makikita o mapapasok ang kaharian ng Diyos. At sabihin ko lang po, ang pagiging born again, hindi po siya religion. Ang pagiging born again po, yun po yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo na gaya po ng ginawa ninyo. Pero i-explain ko lang po na ang pagiging born again po, yung pagtinanggap natin siya at yung relationship natin sa Kanya. Hindi lang po ngayon na tatanggapin natin siya, tapos kinabukasan babalik tayo sa dati nating buhay. Hindi po, dapat magdasal tayo na Lord, tulungan mo ko na mabuhay para sa iyo, na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin ko para sa iyo. Kasi ang buhay natin po, hindi lang po ito sa atin. Ginawa po tayo ng Diyos at hindi lang po dapat tayo mabuhay ng para sa atin. Kasi kagaya nga po nung sinabi ko, lahat po tayo dumating dito sa mundong to ng hubad, wala, at mamamatay din po tayo ng wala. Ibig sabihin, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Lahat po tayo wala dito. Wala po tayo kung wala ang Diyos, pero ang Diyos, Diyos pa rin siya kahit wala tayo. So kailangan po natin ng relasyon sa Kanya. Paano po tayo magkakaroon ng relationship sa Kanya? Una po yung pagtanggap natin sa Kanya. Pangalawa, yung pagdadasal natin sa Kanya. Pangatlo, yung pagbabasa ng Biblia. Doon niyo po siya makikilala kung sino talaga ang Diyos. Kagaya po nung sinabi niya, ang Diyos po ay Espiritu, at kung sino ang mananampalataya o sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, hindi na po natin kailangan lumuhod-luhod sa mga rebulto. Hindi na po natin kailangan magdasal ng may rosaryo. Hindi na po natin kailangan magdasal tapos mag-sign of the cross. Idolism po yan, hindi yan sa Diyos. Nililin lang kayo ng kaaway. Ang prayer po, ang pagsamba sa Diyos, hindi na po kailangan ng rebulto. Ang totoo po, ang Diyos po ay Espiritu. At kung sino ang sasamba sa Kanya, sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ang kailangan ng Diyos sa iyo pag sasamba ka, yung puso mo, hindi yung bibig mo, hindi yung kung anong ginagawa mo, kahit lumuhod ka o tumambling ka pa dyan. Basta yung puso mo wala sa Diyos, wala po yan. Hindi ka nakikita ng Diyos. Ang gusto ni Lord yung puso mo. Kaya po madami sa atin dito, mga depressed tayo, walang satisfaction. Naghahanap ka palagi ng satisfaction sa mga makamundong bagay. Naghahanap ka ng satisfaction sa pera, pero never ka na fulfilled. Naghahanap ka ng satisfaction sa mga relationship, pero alam mo sa sarili mo na hanggang ngayon hindi ka pa rin fulfilled. May depression ka, may suicidal thoughts ka. Bakit? Kasi wala pong kasiyahan sa mundong to. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, pag wala ang Panginoong Jesucristo, hindi ka sasaya at walang satisfaction. Ibig sabihin, may kulang sa iyo. Bakit? Kasi makasalanan nga po tayo at separated tayo sa Diyos. Pero ngayon po na tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, yung namatay niyong spirito, nabuhay po ulit. Yun po yung pagiging born again. Kasi tinanggap niyo na siya, yung namatay na ikaw, nabuhay ulit. At nandyan na po ang satisfaction, nandyan na po ang totoong saya. Dito po sa mundong to, madaming pinapakita si Satanas na kunwari masaya, kunwari makakapag-satisfy sa'yo. Pero ang totoo, alam natin na pagkatapos, depressed ka na naman. Pupunta ka na naman sa kwarto, iiyak ka na naman. Bakit? Kasi wala nga dito ang satisfaction. Wala dito sa mundo ang kasiyahan. Madami dito mga bata, mga teenager, kung ano-ano ginagawa sa buhay nila. Akala nila napakadali ng buhay. Akala nila napakaikli ng buhay, napakahaba ng buhay. Sabihin ko po, napakaikli lang po ng buhay. Baby pa lang tayo dati, ngayon tignan mo, mga matatanda na tayo. Bakit? Napakabilis ng buhay. At lahat nga po tayo, dadaan tayo sa kamatayan, lahat po tayo mawawala sa mundong to. Napakabilis lang po ng panahon. Kaya wag po natin sayangin. Wag niyo sabihin na bata pa kayo, kaya nagsasaya muna kayo. Hindi po ganun. Kasi ang kamatayan, hindi po yan pag 70, 80, 90 ka na. Pwede kang bata ka pa, mamatay ka na. At saan ka po mapupunta kung walang Panginoon sa'yo? Sa impyerno ka mapupunta. Pero ang good news, dahil tinanggap mo ang Panginoon, sa langit ka mapupunta. Hindi dahil naging mabait ka, hindi dahil tumulong ka, hindi dahil sa kung anong magandang ginawa mo, kung hindi na nampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na namatay at nabuhay para sa iyo. Amen. Hallelujah.